Kung hindi nila i-impeach, ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Ito ang matapang na pahayag ni Secretary Larry Gadon na personal na nagtungo sa Supreme Court kanina. Naghain kasi siya ng liham na naglalayong simulan ang motu proprio disbarment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Gadon, ang pagmumura at pagbabanta ni VP Sara sa isang live Zoom press conference ay malinaw na paglabag sa etikal na pamantayan ng mga abogado. Gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talagang dahilan para i-disbar, ay dinisbar ako ng Supreme Court. Bukod sa babala niyang pag-i-impeach sa mga mahistrado ng Korte Suprema, sakaling hindi nila aaksyonan ang kanyang hiling, matapang pa niyang tinawag ang Supreme Court na anti-Marcos. Hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. Tinawag pa nitong sunod-sunuran ang punong mahistrado. Ito si Chief Justice Gismundo ay sunod-sunuran kay Marivic Leonen. Si Gadon ay nasuspinde bago na disbar noong nakaraang taon matapos ang unanimous decision ng Korte Suprema dahil sa isang video nagpapakita ng pagmumura at pangiinsulto niya sa isang journalist. Bagamat itiniin niyang private lang ang naturang video, hindi ito tinanggap ng Supreme Court at sinabing hindi katanggap-tanggap ang naging asal ni Gadon bilang miyembro ng Philippine Bar. Para kay Gadon, ang unanimous vote ng SC sa kanyang disbarment ay ganti umano ni Justice Marivic Leonen. Sa kanyang liham na isinumite, binigyang pansin ni Gadon ang kontrobersyal na mga pahayag ng pangalawang Pangulo kung saan sinabi nito na sakaling siya ay mapatay ay may kinausap na siya para patayin ng Pangulo, First Lady at ang House Speaker. Isinama din ni Gadon ang di umano'y pananakit ni Duterte sa isang sheriff noong 2011 na hindi inaksyonan ng High Court. Ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adikain na mag-administer ng justice o gusto na lang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Motu proprio yung ginawa nila sa akin. Motu proprio din nila ngayon si Sara. Inamin din ni Gadon na nagsisisi siya na kumampi siya dati sa mga Duterte pero ngayon ay humiwalay na raw siya sa panig ng pamilya nito. Siniguro naman ni Gadon na hindi natatagal si Duterte bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Para sa Agenda, Hannah T, BNC.